Pagkatapos niya, si Eber na kanyang anak ay nabuhay ng 18 na taon. At pagkatapos ay namatay. Ang asawa ni Eber ay si Azurad na anak ni Nimrod. Pagkatapos, ipinanganak si Phalec. No, ang kanyang ama ay 200 taong gulang. Sa mga araw ni Phalec, ang lupa ay hinati sa pangalawang pagkakataon sa tatlong anak ni Noah, sina Shem, Ham at Japhet. Kaya't sila ay labis na nagdalamhati dahil sa paghahating ito sa kanilang sarili, sapagkat nung nabubuhay pa ang kanilang ama, sila ay magkakasama. Ngunit ngayon sila ay nahati at maraming paghihirap ang dumating sa kanila dahil doon. Gayunman, namatay si Phalec at inilibing nila siya sa kanyang sariling lungsod, ang Phalec. Sapagkat sila ay nagtayo ng isang lungsod at tinawag nila ito ayon sa kanyang pangalan. Ngunit pagkatapos ng kanyang kamatayan na nangyari nung siya ay 100 taong gulang, nagkaroon ng malalaking kaguluhan at ang mga tao ay nagtipon-tipon sa loob ng mga napapaderang lungsod. At pagkatapos nito, ang mga wika ay nahati. Mayroong sa partituran, sapagkat hinati sila ng alahaya noong itinayo ng mga tao ang tore sa Senaar. Gayunman ito ay nawasak sa ibabaw nila. Binigyan sila ni Nimrod ng pagkain mula sa kanyang pangangaso at hinati ng alahaya ang kanilang mga wika, at ang natira sa kanila ay kanyang pinangalat sa ibabaw ng lupa, sapagkat sila ay nagtayo ng walang tiyak na plano. Kaya't sila ay pinangalat ng alahaya at pinaguway kakwatak, at pinala sa kanila ang paghahati ng kanilang mga wika, hanggang sa kung ang isa sa kanila ay magsalita, walang ibang nakaunawa sa kanyang sinabi. At ang bilang ng mga wika ay 72. At nung sila ay nahati na, nagkaroon sila ng apledo na kinuno, isa para sa bawat wika at sa bawat bansa bilang isang hari. At mula sa binhi ni Japhet ay may 6 na mga tao. Pagkatapos, si Ragu na anak ni Phalec ay nabuhay ng 300 na taon at namatay. Gayunman noong si Ragu, ang panganay na anak ni Phalec ay 80 taong gulang. Naghari ang isa sa mga unang hari na naghari kailanman sa lupa, na nagngangalang Nimrod, isang higante. Nakita ng Nimrod na iyon ang isang ulap ng liwanag sa ilalim ng langit. Isang anyo lamang ding nakalaas sa ikiling niya ang kanyang puso dito, at minasa niya ang kagandahan nito. At pagkatapos ay tinawag niya ang isa na ang pangalay Santal, isang manlililok, at sinabi sa kanya, lilok mo ako ng isang koronang ginto ayon sa patan ng urap na iyon. Pagkatapos ay ginawan siya ni Santal ng isang koronang ginto na kinuha ni Nimrod at itinutong
sa kanyang sariling pangarap.